ating susunod na tagapagsalita ay nagmula pa po sa Masjid Khalid bin Walid sa Kalasyaw. Alhamdulillah. At siya rin po ay kasalukuyang teacher, tagapagturo sa West Central Elementary School sa Dagupan City. At ang ating ustad ay nakapagtapos rin po ng MSU, no? Nakatapos sila ng college sa Arabic. And then, pagkaraan nilang makapag-graduate ng MSU, ay nag-aral din po sila ng Mahad al-Ma'arif al-Syar'i sa Baguio City rin. So 3 taon din po silang nag-aral ng Islam. Okay? At ang ating ustad ay top 3 po sa Mahad al-Ma'arif. Takbir! Sila rin ay kasalukuyang imam sa masjid, no? Masjid Khalid bin Walid. At kasama natin sa mga gawaing pagpapalaganap ng Islam. Ang ating ustad na pagkakamalang balik Islam, pero hindi po. Ang ating ustad ay tausog. May mga tausog rito Alam natin, malingkat to, di ba? Tausog po ang ating ustad. Subalit, nasanay na po siya sa pagkikihalubilo po sa mga balik Islam. So, marunong na rin magpanggasinin siya ng kunti-kunti hanggang sa dumarami na. Inshallah. So, pinapakilala natin at tinatawagan ang ating bagong dating na ustad. Galing pa ng Kalasyaw ang ating butuhing guro. Walang iba kundi si Ustad Faisal Ijiran. Takbir! Allahu Akbar. Wa barakatuh. Ito yung mga estudyante natin. Ano yung basic Islam? Basic writing. Okay. Okay, sila muna yung anuhin ko muna. So, inshallah, ilang buwan ba nag-aral? Ilang buwan kayo nag-aral? Ilang buwan? 3 months. MashaAllah, 3 months. So, ang pinag-aralan niyo ay magbasa at magsulat. Marunong na kayong magbasa, magsulat? Konti, MashaAllah. So, ipagpatuloy ninyo yung pag-aaral ninyo. Dahil yung pinag-aralan nyo sa loob ng 3 months, yun ay pasimula pa lang. Pasimula pa lang. Maganda yung nag-aaral kaysa sa hindi nag-aaral. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Qul hal ladhina yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Ano sabi niya, parihas kaya ang taong may alam at yung tao na walang alam. Alam natin agad yung sagot. 100% na hindi magkaparihas ang taong may alam at saka yung taong walang alam. So kahit reading and writing yan, lahat naman ay nagsimula dyan. Lahat ng naging ustads, naging sheikh sa panahon ngayon, ay nagsimula yan sa pag-aaral ng reading and writing. Reading and writing. At alam natin lahat, kahit ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang unang ipinag-utos sa kanya ay pagbabasa. Kaya makita natin ang Quran, ano ang unang verse? Ano yung unang aya na ibinaba sa Rasul sallallahu alaihi wasallam? Walang iba kundi Iqra. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ibig sabihin ay ang pag-aaral ng pagbabasa at yung pagsusulat ay isa sa mga sunnah. Dahil kung makita natin, binigyan halaga ng Allah subhanahu wa ta'ala ng Islam na ang pagbabasa, ang pag-aaral ng nagbabasa. So lahat, hindi lang sila ito, lahat sana ay magsumikap tayo na mabasa natin ang Quran, hindi lang yung bata, pati yung matanda. Dahil ang pag-aaral, hindi yung sa mga bata lang. Ang sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Ibig sabihin, ang pag-aaral ay ito ay naobliga
kung ikaw sinabi mo sa sarili mo na ikaw ay Muslim, na obligado ang pag-aaral. At walang duda ang pagsisimula ng pag-aaral sa reading and writing. Reading and writing. At yung kaalaman, kung gaano yung karami ng kaalaman ating napag-aralan sa Islam, ay ganun yung antas natin. Ibig sabihin, binabase ng Allah subhanahu wa ta'ala ang antas ng mga Muslim sa ibabaw ng mundong ito base sa anumang o kataas, karami ang kanyang napag-aralan. Yun ang basihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya basihan kung sino ang gwapo. Hindi niya basihan kung sino yung mayaman. Pero yung basihan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung gaano karami ang iyong nalaman sa Islam. Kaya yun ang basihan. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Ibig sabihin, ang tanging na mataas ang takot niya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay yung taong nakapag-aral. Kaya makikita ninyo, magkaiba yung taong nag-ibada, gumawa ng pagsamba na may alam at yung walang alam. Halimbawa, sa sala. May mga taong nagsasala, hindi naman nakapag-aral tungkol sa sala. Basta nakita niya, may nakita siyang kapitbahay, kaibigan, sumunod na rin. Sumunod na rin, nagtakbir, ganun, pumunta sa masjid, sa Jum'ah, ganito, ganyan. Hindi siya nag-aral. Ibig sabihin, ang kanyang gawaing sala, pagsamba, nang gaya lang, o hindi siya nag-aral. Magkaiba sa ganun. Magkaiba sa tao, yung pinag-aralan mo talaga yung sala. Ano yung haligi ng sala? Paano kapag tatayo? Ano yung unang gagawin? Ay magkaiba sa ganun. Una, kapag ginawa niya yung pag-aaral, paano magsala, ay nagawa niya na yung sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Sunnah, ang gawin mong takbir, yung ganun, nalaman mo ganun ang ginawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doon pa lang sa pag-aaral mo, paano magsala, ginagantimpalaan ka na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ginawa mo ang obligasyon na inobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Sana ay lahat tayo, lalo na sa panahon ngayon, kayo, anim, sana ay pagpatuloy ninyo ang pag-aaral. Kung wala na, halimbawa, natapos na ito, mayroong mga online pag-aaral ngayon. Lalo, ganun din yung mga may edad-edad na. Pwede pa tayo mag-aaral. Hindi pa huli ang lahat. Sa panahon natin ngayon, magkaiba na yung panahon natin ngayon. Online. Ang lalaki mayroon, ang babae mayroon. Kaya nga tayo, nasa sa atin na yung magbigay tayo ng oras sa pag-aaral o hindi. So, inshallah, magbigay tayo ng oras. Kaya lalong-lalo na yung tatlong ito, sana hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ay maging hinaharap na mga alim, papalit na maging imam dito. Dahil yung mga imam sa ngayon, sina Imam Jamil, kami, ay balang araw tatanda, ay kailangan may kapalit. Yung mga ganito. Kailangan talagang mga magulang ay magpaaral tayo ng anak natin sa Islam. Dahil yung mga kami, tatanda, mawawala sa mundo, kailangan may kapalit. Kaya nga kayo dito sa Pusurubyo, magsumikap din tayo o kayo na makapagpaaral ng mga anak sa Islam. Alam niyo, kapag kayo ay nagpaaral sa Islam, ang mga anak ninyo, una, itataas sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itataas sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sabi ng Allah, itataas ng antas ng mga silang nakapag-aral ng mataas na antas. Tingnan ninyo, anak ninyo, ayawan natin na Allah subhanahu wa ta'ala ang magtataas ng antas ng mga anak natin. Although yung mga pag-aaral sa mga school na yan ay wala namang problema. Pero sana, huwag lang sa school lang natin pag-aralin ng mga anak natin. Dahil hindi naman tatanungin sa kubur, sa libingan, sa kabilang buhay, hindi mo na pagtapos yung anak mo sa engineer. Hindi nakapagtapos sa doktor. Hindi yan ang itatanong.
Anong itatanong sa libingan? Man rabbuka? Sino ang Panginoon mo? Man nabiyuka? Sino yung propeta mo? Madinuka? Anong reliyon mo? Ito ang itatanong. Hindi yung anong course. Although wala namang problema yan. Ang ano lang natin dito, i-balance. Kung pinagtsatsagaan natin, gisingin sa umaga, alas 6, alas 7 ng umaga, ang hirap gisingin natin yung mga anak natin para mag-aral, sana, ganun din, bigyan naman natin ng halaga ang pag-aral nila sa Islam. At higit sa lahat, alam nating lahat, ang kaligtasan ng bawat isa, lalong-lalo na yung anak natin dito sa Islam. Sana ay nakapagbigay ito ng pang-encourage sa mga batang ito at sa mga magulang at hinihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, sana ay pagpatuloy nila, nawa ay magiging lahat sila. Kasi kahit yung babae, kailangan natin babae na makapag-aral sa Islam upang sa ganun may magtuturo sa mga babae. Maraming mga nagmumuslim na babae na walang tagapagturo. Kaya bigyan natin halaga, nawa hanggang dito lang kasi 5 minutes lang, baka sumubra ng 5 minutes na yan, no? At baka nagutom na yung mga ano na ito. Hanggang dito lang, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Salamat. So, takbir! Allahu Akbar! Syukran mga jazakallahu khairan Ustad sa iyong mensahe. Bagamat kakarating mo pa lang, kakababa mo pa lang ng iyong sasakyan ay diretso ka na dito sa loob ng masjid. Alhamdulillah. So napakinggan po natin yung mensahe, no? Paalala po sa atin ng ating ustad. Ano po, lalo na sa mga magulang na hindi lang dapat nating pinagsusumikapang pag-aralin yung ating anak sa Western education, di ba? Na suportahan natin sila na mag-aral sila sa Islam. Dahil ng Allah ay hindi naman kung napagtapos natin sila ng engineer, doktor, o anumang kurso sa makadunya. No, ang itatanong sa libingan, yung tatlong katanungan. Man rabbuka, sino ang Diyos mo? Sinong sinamba mong Panginoon? Madino ka, ano ang iyong relihiyon? At waman nabiyuka, at sino ang iyong propeta? So dapat pag-aralan natin yan para inshallah masagot natin yung katanungan sa libingan.